Magandang hapon po mga kababayan, nakataas na ngang muli ang Orange Rainfall Advisory at yan nga po itinaas ng Pag-asa dito po yan sa atin sa Metro Manila. Ibig sabihin nga po yan mga kababayan, heavy to intense rains ang ating inaasahan at nararanasan. Mahalagang malaman din po natin ngayon mga kababayan, speaking of mga pag-ulan, yung ating mga kalagayan ng ating major dams at reservoirs. At para bigyan tayo ng update hinggil dito, makakasama po natin si Mr. Danilo Flores ng Hydromet Division ng Pag-asa. Magandang hapon po Mr. Flores. Magandang hapon, Hari, saka sa inyong tagapakinig. Alright, Mr. Flores, ano na po bang status ng ating mga dams? Pwede niyo po ba kaming bigyan ng update hinggil dito? Yung kasalukuyan ng status natin sa ating dam as of 3 p.m. this afternoon, ang ating Angat Dam ay nasa 195.05 na. Pero mas malayo pa siya sa spilling level. Ang diferensya almost 15 meters. Pero ang ating Ipo Dam, as of 12, kayo ng tanghali, nagbubukas siya uli. Ang level niyang kasalukuyan is 100.78. Dalawang gate ang bukas. Ang opening niya is 1.3 meters. Ang Lamesa Dam natin, kung saan umapaw na siya mula kanina alas 12. Ang kasalukuyang level niya as of 3 p.m. this afternoon is 80.32. Kung saan mas mataas siya doon sa 80.15 ng 17 centimeters. Nag-overflow na siya kung saan ang tubig nito ay tadaloy sa Tulyahan River. Ang Ambuklaw Dam naman, bukas pa rin hanggang sa ganitong mga oras. Dalawang gates ang bukas, isang metro ang opening ng dalawang gates. Ang kasalukuyang level niya is 749.9. Sa Binga, which is a series of dam, sa Ambuklaw at sa San Roque, dalawang gates din ang bukas. Ang opening niya is 1.5 meters. Ang kasalukuyang level sa Binga is nasa 570.79. Itong dalawang dam na nagbubukas ay sasaluhin ng San Roque Dam sa baba, which is ang level ng San Roque sa ngayon as of this 3 o'clock this afternoon is 265.27. Kung saan halos 15 meters pa ang deficit niya hanggang sa spilling level. So ang Pantabangan Dam natin, which is 191.22, halos 30 meters pa ang deficit bago siya mapuno. Ang Magat natin, kasalukuyang bukas, isang gate ang bukas, 1 meter ang opening, nasa 191.12 meters ang level niya. Sa Caliraya Dam natin, 286.96. So, sa kasalukuyan, as of 3 o'clock this afternoon, ito yung ating status sa ating mga dams. Alright, Mr. Flores, ngayong nagpakawala na nga po ng tubig ang ilang mga dam, kabilang nga po dyan ng Lamesa Dam, makapagdudulot ba ito ng baha? Ano ba mga safety measures ang dapat nating gawin? Yung Lamesa Dam na kung saan nag-overflow na, mula kanina pa, we have more or less 4 hours na mahigit na nag-overflow. Assuming na tuloy-tuloy yung pag-ulan, inaasahan natin yung ilog ng Tulyahan River ay halos mapuno na. So pinapayuhan yung mga nakatira sa tabing ilog sa Tulyahan River, especially nung sa lugar sa Fairview, sa Quezon City, sa Forest Hill Subdivision, Quirino Highway, Capri, Goodwill Home, Santa Quiteria, Barangay San Bartolome. Sa Valenzuela naman, yung Barangay Ligon, North Expressway, La Huerta Subdivision, and then sa Malabon. Pinapayuhan yung mga lugar na nabanggit na malapit sa Tulyahan River na lumikas muna pansamantala at pumunta sa mga evacuation centers. Alright mga kababayan, narinig po natin si Mr. Flores sa mga nabanggit pong lugar. Doble ingat po ang ating gawin and as usual, bantayan po natin ang lagay ng ating panahon. Maraming salamat po Mr. Danilo Flores sa pagbabahagi ng impormasyon ukol sa lagay ng ating mga dams. Salamat po, salamat. Alright mga kababayan, atin pong nakasama si Mr. Danilo Flores ng Hydromet Division ng Pag-asa na siyang nagbigay sa atin ng update hinggil sa kasalukuyang lagay ng ating mga dam. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At sa mga panahong katulad dito, mahalagang malaman din natin ang emergency hotlines na ating matatawagan.
para sa inyong mga concerns po mga kababayan about the weather, pwedeng tawagan ng Pag-asa sa 433-8526 at para naman sa rescue and relief operations, maaari po nating tawagan ang NDRRMC sa 911-1406 at ang Philippine Red Cross sa 911-1876. Ngayon naman para sa ating traffic and flood situations, maaari pong tawagan ng MMDA sa 8824177 at para naman sa lagay ng ating mga katubigan, maaaring kontakin ang Philippine Coast Guard sa 527-6136. Ngayon naman para sa ating security concerns, maaari pong tawagan ng Bureau of Fire Protection sa 729-5166 at ang PNP sa 117. Yan po yung nakikita natin sa ating mga television screens. At mga kababayan, sa ganitong panahon ng mga sakuna, maging alerto, alisto at maging laging handa. Dahil kapag tayo ay laging handa, kaligtasan ay tiyak nating makukuha. At iyan nga po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ang tabayanan, ang patuloy na pagtutok ng Panahon TV Express sa weather updates natin dito po yan sa Pag-asa DOST. At your service po ang new weatherman, Harry Bayona, back to studio.